Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Beach Mountain. Pinalik man pa. Turning over. Chill mode muna tayo ngayon. Yan, it's a good day. And as you can see, coffee dito sa may deck. It's around only 7 in the morning. Tulog pa yung mga bata. And I'm just trying to enjoy yung coffee dito sa labas. Kasi sobrang ganda na ng panahon. Malamig na magsarap yung simoy ng hangin. Kung naririnig nyo yan. Tapos huni ng mga ibon. Alam mo yun, relax lang. Chill lang talaga. Yan. And siguro magbabasa muna ako ng mga comments right now. And it's a good opportunity na rin na makakapag-check dito sa comment section. Good shoutout daw kay Kobe Joe from Saskatoon, kay Manong DC, ang mahal ng bahay dyan sa Toronto, Niagara, Hamilton, and surrounding cities outside Toronto. Maabot daw ng 800,000 to million. Totoo naman, talaga namang mahal talaga yung mga bahay dyan, and even cost of living. Kaya nandito kami sa Manitoba kasi sakto lang. Parang I can say na sakto lang naman yung buhay namin dito, and we appreciate yung buhay namin ngayon dito sa Manitoba. Then Henry from Vlog 49. Wow, nagkita pala kayo nila Miss Ina, and nice vlog. Yes, so good shoutout sa Spot Pinoy. Binigyan niya ako ng t-shirt. Shoutout to Miss Ina. Ayan, napakabait. And kay Sir J na nanonood. Maraming salamat dun sa konting pagkikita, sa konting time to meet you and the rest of the family. And also Spot Pinoy, maraming salamat dun sa bigay niyong t-shirt. Nakita namin yung office at accommodation ng Suncor sa Niagara. My son is the product of Suncor. Sila yung nag-process ng LOA and student visa ng anak ko. Galing ni Suncor, God bless po. Tapos ito, may interesting na comment. Vlog 44. I visited your YouTube channel and I found out your content is very good. There are some issues in your channel due to which your videos are not ranking well. Rito, in-offer niya yung kanyang profession. If you want, I can solve your problems and help you rank your videos better. Salamat dun sa offer ng inyong service. But right now, dito sa channel na to, I don't really have the purpose to rank. Or for me yung videos ko naman is only for something to share. Hindi ko naman na siya kailangang i-rank up, and hindi ko naman kailangan mag-excel ng sobrang taas, or sabihin na nating i-impress yung mga tao with those videos na merong mga iba't ibang shots. For me, this videos or this channel right now is existing para mag-share lang ng mga opportunities or mag-share ng mga experiences namin dito sa buhay sa Canada, specifically dito sa Manitoba. Alam mo yun, just to inspire na yung mga nagagawa namin, yung iba gusto rin magawa, or at some point nakikita nila or nami-mirror nila yung buhay nila dito sa Canada, na ito yung mga totoong senaryo. So for me, masaya na ako dito sa channel na to. Masaya na ako kung anong ginagawa ko. Masaya na ako dun sa mga videos na pinapublish namin together with the family, and even dun sa mga information and mga trip travel dito sa buhay sa Canada. It's just I'm not here to impress everyone. I'm just here to share. And siguro yun naman talaga, kasi sa totoo lang, mahirap mag-impress . Hindi mo kailangang i-impress yung buong bayan ninyo just to see what's going on. So para sa amin, the simple, the better. And then kung sino lang yung mga tao nakakagusto ng mga ginagawa kong mga videos, I really appreciate for you for staying. And alam mo yun, sometimes kahit isa, dalawa, or siguro 3 tao ma-inspire namin na pumunta rito, gawin yung mga ginagawa namin. And I think that's all about this video making na to, is just to really check or try to share kung ano yung mga pinagagawa namin dito. And na-appreciate ko itong paggawa ng video. It's really because my brother, mga kapatid, mga kamag-anak ko na nasa Pilipinas, nakikita nila kung ano yung ginagawa namin. And
they might compare kung ano yung buhay namin dito, and hopefully or makita nila kung para sa kanila rin ba talaga yung Canada. But right now, masaya kami sa ginagawa namin, and we don't need to impress, or hindi namin kailangan mag-rank up sa ngayon. It's just try to enjoy kung ano yung pwedeng ma-share at kung ano yung pwedeng ma-capture ng mga videos na ginagawa namin, just like this one, and especially yung mga travel trip na ginagawa namin. As the family grows, we will be able to see, we will be able to record what's going on, and I think for me, that's the rank na para sa akin, yun yung dapat na, for me, personal improvement, na dapat siguro mas marami pang videos ang may publish, mas marami pang videos ang dapat na may record, not for everyone to see, but for us to share or to cherish in the long run. Kasi yun yung sinabi sa akin din ng kapatid ko na si Bon. Good shout out to Bon. Sabi namin na balang araw, yung videos na ginagawa namin, yan yung magmamarathon kami one time, na alam mo yun, upo na lang kayo ng family when they grow up, upo na lang kayo ng family sa isang upuan, and then you try to share or try to go back to those videos na alam mo yun, para kang dadalhin ka ulit dun sa time na yon. And for me, I think that's a good time machine. Wala naman talagang totoong time machine, but I think for these videos, for the content that we're producing, is that yun yung mga timeless timeline na pwede mong balikan anytime, na pwede mong uka lang, enjoy and watch your life as you go along dito sa buhay sa Canada. And yun pa lang, panalo na yun. Ang dami kong sinabi dun basta you know, you get the point. Basta yun. And also dun sa taong mga nakakasama namin sa mga videos na ginagawa namin, pag napapanood namin ulit yun, it brings back all those memories. It brings back the moment na nagkita-kita at nagkausap-usap. Ramdam nyo ba yung hangin? Ramdam nyo ba yung simoy ng hangin dito? Tapos yung pagaspas ng mga dahon sa puno. Kay Nikki, ito si Nikki, si Suncor, si Kuya Nikki. Sabi niya, nung nandoon kami, is that exciting, enjoy kayo sa bakasyon, looking forward to more vlogs, and that's from vlog 40. Yan, still Kuya Nikki, watching from the family since 2007. Yan. And a good shout out to Suncor dun sa accommodation na ginawa nila. Sobrang nakakatuwa yung experience na yon. Kami pa rin nagko-comment, and I really do appreciate it. Welcome to Ontario. I think this is from the vlog 42. Welcome to Ontario, sa highway sa Toronto, basta hindi sumobra ng 140. Is na yung mga sasakyan doon, ang I think the posted speed limit was only 100. Ngayon, drive lang ako, within limits lang ako kung mag-drive ako doon sa Toronto area or dyan sa Ontario, kasi ayoko ma-spoil yung bakasyon. Mamaya sumobra naman ako or baka ma-pull over ako, sayang ang bakasyon, di ba? So, pero yung iba doon, tama nga si Jonathan, sabi niya 140 yung mga speed ng mga sasakyan doon. Tapos kung nadaan pa kayo ng 407 na mga highway, talagang may mga radar daw doon, may mga limiter. Pag nasa ibang lugar ka, dapat sobrang sakto lang. Hindi naman sakto, pero syempre dapat sumunod ka sa mga rules, kasi you don't want to spoil those vacation, you don't want to spoil the moment. Kaya yung speed limit ko lang talaga doon from 100 plus lang ako, laging plus 5 yan. So 100, 105, kala ko ako na yung mabilis pero grabe, hindi mahabol yung tumatakbo ng mabibilis na nasa 120 or 130. Yan, from Jonathan Soriano, good shout out. Tapos meron din dito, kung nakilala nyo si Jordan, yung isa sa mga subscriber na nakausap ko nung last time sa Tim Hortons. Right now, I really congratulate them, kasi dun sa last video na ginawa namin, from student yung asawa niya, tapos siya yung OWP, and right now dito sa Manitoba, nakuha na nila yung kanilang Manitoba Provincial Nominee Program nomination, and right now they are currently permanent resident dito
sa Manitoba. And nakakatuwang isipin na yung mga pumunta rito from before, hangin, yung mga nakinig na dito mag-start ng student nila, yun nagbe-benefit na sila ngayon. And I can say the immigration process ngayon dito sa Manitoba, or even let's generalize sa Canada, it's really becoming more difficult for everyone, especially for international students. Mas maraming challenges, and that's also the reason na I'm just trying to observe kung ano ba yung talagang best pathway sa ngayon talaga become a skilled job. I think that's the only thing na pwede ko masabi sa inyo. Maging skilled job kayo, and then try to look for a job employer through agency na nasa Pilipinas, if nasa Pilipinas kayo, or through to mga agency na nandito sa Canada that has a legit yung may mga legit na mga kakilala na nagpa-process talaga, especially dyan sa may mga Atlantic region. Marami pa rin yan, and I can say na hindi siya mura. Mahal na yung pagpo-process ngayon ng permanent resident. Mahal na yung pagpo-process ngayon ng pagpunta dito sa Canada. It's because of the competition not only for fellow Filipinos but also for even other nationalities that want to go here in Canada. And marami akong i-share sa inyo sa mga susunod na mga araw. And sabi nga nila, no, i-secret mo muna lahat ng mangyayari sa iyo. Huwag mo munang i-broadcast, huwag mo munang i-share hanggat hindi mo pa nakukuha. Maraming pwedeng mangyari, maraming magaganap dito sa buhay sa Canada and even sa family. That is something that we look forward. Marami, basta sobrang nakaka-excite lang. And alam mo yung pinaghirapan mo from before, way back 10 years ago. From there, yun na, nag-uumpisa na ulit. Nag-uumpisa na yung dream na pinangarap mo, na pinaghirapan ninyong mag-asawa. And right now, we're going there. Pero syempre, secret lang muna kapag nandiyan na, kapag all steady na lahat, saka ako i-share sa inyo kung ano yung mga susunod na mangyayari dito sa buhay sa Canada, sa buhay namin dito sa Manitoba. Din pala, ano raw yung gamit kong camera dito sa pag-vlog. First na ginagamit ko po pag nag-travel or kapag nasa sasakyan is yung GoPro Hero 9. Yung GoPro lang, yun yung isa sa mga accessible na ginagamit ko, especially when driving. Then nung nagbakasyon kami sa Ontario, ang usually ginamit ko lang talaga is this phone. Yan, itong phone na to. So everything is being recorded dun sa bakasyon namin sa Ontario. And right now, I am recording dito sa, syempre, yung mga classic na vlogging camera, which is yung Canon. Para may pakita ko sa inyo. Ayan, I'm trying to record there. Kita ba? Yan, wala akong salamin so yan na lang. So yan yung pinagre-recordan ko ngayon. And I think that's it for this video. Masyado nang mahaba, masyado na tayong maraming pinag-usapan. Comment down below or kung may mga tanong kayo. And even if you are here in Manitoba, if you are here in Winnipeg, comment down below your location and kung saan kayo nanonood, and we'll give you a good shout out and recognition yan, or appreciation dun sa mga nanonood sa atin. So again, comment down below, babasahin natin yan sa next video. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsubaybay. So makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada, and we'll see you on to the next one. Di nag-autofocus tong aking camera. Yan.